Sino ba ang hindi naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta kapalaran o damdamin? Maraming tao ang nagsasabi na ang pag-ibig ay halo ng tadhana, emosyon at swerte. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na kaya mong makuha ang taong gusto mo gamit ang matibay na aral ng Stoicismo? Ang sinaunang pilosopiyang ito ay hindi lang nagtuturo kung paano kontrolin ang sarili, kundi nagbibigay daan din para makabuo at mapanatili ang isang matibay at makahulugang relasyon sa espesyal na tao sa buhay mo. Isipin mo na lang ang buhay na hindi ka na ginagabay ng takot o kawalan ng kumpiyansa. Isang buhay kung saan alam mo ang halaga mo at ipinapakita mo ito ng buong tapang, hindi dahil sa mga palusot o lintek. Para marating ito, kailangan mong sundin ang isang mahalagang prinsipyo ng Stoicismo. Hindi natin kontrolado ang ibang tao, ang kontrol lang natin ay sa sarili natin. Kapag napag-aralan mo ang sarili mo, nagiging mas kaakit-akit ka, hindi lang sa panlabas, kundi sa lakas ng loob at kapayapaan sa puso. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang 10 lihim mula sa Stoicismo na makakatulong para makuha mo ang taong gusto mo ng tunay. Hindi ito mga mabilisang tips o panandaliang diskarte, kundi mga malalalim na prinsipyo na magpapalago sa iyo mula sa loob para makahikayat at mapanatili ang isang tunay at pangmatagalang relasyon. Maghanda kang buksan ang isip at puso dahil ang paglalakbay na ito ay tutulong sa iyo maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. At sa ganun, mahikayat mo ang espesyal na tao na matagal mo nang hinahangad. Bago tayo magsimula, may maliit akong hamon para sa iyo. Panoorin mo ang buong video at huwag palampasin ang kahit anong aral dahil bawat isa ay magbabago hindi lang ng pananaw mo sa pag-ibig, kundi magpapalakas ng loob at maghahanda sa iyo para sa relasyon na nararapat sa iyo. Mag-comment ka ng karapat-dapat akong makasama ang taong gusto ko sa baba para malaman ko handa ka ng tuklasin ang malalim na karunungan ng Stoicismo. Tara, simulan na natin ang inspiradong paglalakbay na ito. Pangalagaan ang kapayapaan sa loob, baka magtanong ka. Paano nga ba maiuugnay ang Stoicismo, isang pilosopiyang nakatuon sa disiplina sa sarili, sa pag-ibig? Lahat ng ito ay nagsisimula sa loob mo. Hinahamon tayo ng Stoicismo na magmuni-muni at pagyamanin ang ating sarili. Kung nais mong makahikayat ng isang espesyal na tao sa buhay mo, ang unang hakbang ay ang alagaan ang kapayapaan sa iyong puso at isipan. Isipin mo na araw-araw may mga pagsubok at stress na dumarating. Pero sa halip na hayaang guluhin ka nito, nakakahanap ka ng kapanatagan sa loob mo. Naiintindihan mo na kahit hindi mo kayang baguhin ang mga panlabas na pangyayari, kontrolado mo kung paano ka tutugon sa mga ito. Sa ganitong paraan, lumalakas ang iyong tibay, kalinawan ng isip at emosyonal na katatagan. Kapag nagpapakita ka ng kapanatagan at katatagan, mararamdaman ito ng mga tao sa paligid mo at kusa silang mahuhulog sa positibong enerhiyang taglay mo. Kaya naman, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa paghikayat ng taong gusto mo. Sabi ni Marcus Aurelius, nasa kontrol mo ang iyong isip, hindi ang mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakakita ka ng tunay na lakas. Paalala ito na ang pagmaster ng sarili ang susi. Para makahikayat ng pag-ibig, kailangan mo munang mahalin ang sarili ng tunay. Silipin ang iyong kalooban, tuklasin ang iyong mga halaga, kilalanin ang iyong lakas at kahinaan, at alamin kung ano ang kaya mong kontrolin at kung ano ang hindi. Hindi mo kailangang magbago para lang sa inaasahan ng iba. Maging totoo ka sa sarili mo at sikaping maging pinakamagandang bersyon ng kung sino ka na.
Tandaan, hindi mo mapipilit ang iba na mahalin ka. Hindi mo kontrolado ang puso nila. Pero kaya mong linawin ang intensyon mo. Linisin ang isip mo para tanggapin ang pag-ibig at pangalagaan ang kapayapaan sa iyong puso. Huwag kang mag-alala. Darating ang pag-ibig kapag panahon na. Maniwala ka sa tamang panahon ng universo. At higit sa lahat, tandaan na ang kapayapaan sa loob ay hindi isang paroroonan, kundi isang paglalakbay. Maging matiisin at determinado, at unti-unting dadalhin ng buhay ang higit na katahimikan at kaligayahan na kusa ring maghahatid ng taong gusto mo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na aral, tanong ko sa iyo, naranasan mo na bang maramdaman na hindi ka sapat para sa isang tao? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Kaya hinihikayat tayo ng pilosopiyang stoiko na patuloy na magbago at umunlad para maging mga taong kusa ng nakakabuo ng mga relasyon na tunay nating hinahangad. Tara, puntahan natin ang susunod na aral para mas lalo pa nating maintindihan ito. 2. Ituon ang pansin sa pagpapabuti ng sarili. Isa sa mga mahalagang prinsipyo ng Stoicismo ang pagtuon sa pagpapabuti ng sarili. Kapag nagsimula tayong pagyamanin ang ating pagkatao, hindi lang natin pinapaganda ang takbo ng ating buhay, kundi natural din tayong nakakaakit ng mga tao, lalo na yung mga gusto nating makabuo ng makabuluhang relasyon. Ang tunay na pagpapabuti ng sarili ay nagsisimula sa malalim na pag-unawa sa kung sino ka. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang kailangan kong baguhin para maging mas mabuting bersyon ng aking sarili? Kailangan dito ang tapat na pagmumuni-muni at tapang para harapin ang iyong mga kahinaan. Sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang aklat na Meditations, silipin ang loob mo, nandiyan ang bukal ng kabutihan at patuloy itong iikot kung patuloy mo lang itong hahukayin. Sa pamamagitan ng pagninilay, natutuklasan natin ang ating lakas at walang katapusang potensyal. Kapag inakma natin ang sarili sa pagmamahal at enerhiyang hinahanap natin, nagiging tagapag-akit tayo ng mga relasyong tunay nating nais. Hindi ito nangangahulugang kailangang magbago ng pagkatao para lang matugunan ang inaasahan ng iba. Sa halip, ito'y paglinang ng mga katangiang puno ng pagmamahal, malasakit, at pag-unawa sa sarili. Kasama rin dito ang paghasa ng mga soft skills gaya ng mahusay na pakikipag-usap, tunay na pakikinig, at empatya. Kapag mas naging sensitibo tayo sa damdamin at iniisip ng iba, mas nagiging handa tayo na bumuo ng matibay at pangmatagalang relasyon. Isipin mo, naranasan mo na bang maakit sa isang tao dahil pinakinggan kanya ng buong puso at taos-puso? Yung ganong koneksyon ay bunga ng emosyonal na pag-unawa at presensya. Ang komunikasyon na may kabaitan at pag-unawa ay hindi lang nagpaparamdam sa iba na sila'y iginagalang, kundi lumilikha rin ng mas malalim na ugnayan. Sa huli, ang pagpapabuti ng sarili ay hindi lang personal na landas. Ito rin ang daan para maging natural kang kaakit-akit sa iba. Habang araw-araw nating sinisikap maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili, naglalabas tayo ng positibong enerhiya na kusa ng hinahanap at dinadala ang mga tao sa atin. Muli, sabi ni Marcus Aurelius, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang mabuting tao. Maging isa ka. Sa pagpili na magbago at umunlad, hindi lang tayo nagsasalita tungkol dito, ginagawa natin ito. Kung nararamdaman mo ang mensaheng ito, paki-like na ang video bilang tanda ng suporta. Malaking bagay iyon. Kung hindi ka sigurado o may ibang pananaw, mag-comment ng 0 sa baba. At pag-usapan natin at tuklasin ang katotohanan ng magkakasama. 3. Mamuhay sa kasalukuyan. Sa paglalakbay ng buhay, madalas tayong malunod sa pag-aalala tungkol sa nakaraan at kaba tungkol sa hinaharap.
Madalas nating hayaan ang isip natin na maglibot sa mga pagsisisi sa mga nagdaang panahon o kaya'y sa mga hindi tiyak na panghuhula tungkol sa darating. Pero kapag huminto tayo sandali at pinagtuunan ang kasalukuyan, mauunawaan natin ang isang simpleng katotohanan. Ang tanging tunay na panahon na umiiral at may saysay ay ang kasalukuyan. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay hindi lang isang pilosopiya, kundi isang sining na kailangang sanayin. Kapag buong puso tayong nakatuon sa ngayon, mas nagiging bukas tayo at mas malalim ang koneksyon natin sa mga tao sa paligid natin. Isipin mo na nakikipag-usap ka sa isang taong malapit sa puso mo. Sa halip na hayaang lumipad ang isip mo sa mga alalahanin o plano sa hinaharap, ibigay mo ang buong atensyon mo sa taong kausap mo. Makinig hindi lang gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Ang ganitong sinseridad at pagtutok ay hindi lang makakatulong sa iyo na mas maintindihan sila, kundi makakabuo rin ng matibay at malalim na ugnayan. Bukod pa rito, ang pamumuhay sa kasalukuyan ay nakatutulong para mabawasan ang stress at tensyon. Kapag hindi na tayo ginugulo ng mga nangyari na at hindi na rin nababahala sa mga darating pa lamang, mas mararamdaman natin ang kalayaan at kaligayahan. Sabi ni Epicurus, isang paraan lamang ang tunay na daan tungo sa kaligayahan. Itigil ang pag-aalala sa mga bagay na wala tayong kontrol. Kapag naintindihan natin na ang nakaraan ay hindi na mababago at ang hinaharap ay hindi pa natin alam at tinatanggap natin at pinapahalagahan ang kasalukuyan, mas natututo tayong mag-enjoy sa buhay ng buo. Ang pagkatutong mabuhay ng ganap sa bawat sandali ay nagpapakita na bawat araw ay may dalang bago at masayang pagkakataon. Pinagtibay ni Marcus Aurelius ang kahalagahan ng pamumuhay sa kasalukuyan nang sabihin niya, manatili ka sa kasalukuyan. Kapag ginawa mo ito, mas nagiging kaakit-akit ka dahil hindi ka naaabala ng mga bagay na wala kang kontrol. Nagiging kumpiyansa ka, kalmado, at palaging handang harapin ang anumang hamon. Lumilikha ka ng isang napakalakas na enerhiya na natural na humahatak sa iba. Ika-4, makipag-usap ng may malasakit. Nagsisimula ang malasakit sa pakikinig. Sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, bago ka manghusga sa iba, itanong mo muna sa sarili mo, anong pagkukulang ko ang pinakakatulad ng pagkukulang na nais kong punahin? Paalalang ito ang nagtuturo sa atin na sa halip na magbatikos o magsisi, mas mainam na bigyan muna natin ng panahon ang pag-unawa at empatiya sa kapwa. Kapag nakinig ka ng may malasakit, hindi mo lang ginagamit ang tainga mo kundi pati ang puso mo. Kaya nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon na pinahahalagahan ng iba. Sa bawat pag-uusap, subukan mong ilagay ang sarili mo sa kalagayan ng kausap mo. Mas mauunawaan mo ang kanilang mga pinagdadaanan, mga pangarap at damdamin. Kapag ipinakita mo ang malasakit sa komunikasyon, madadala mo ang mga taong may kaparehong pagtingin, yung mga tutulong, susuporta at magpapahalaga sa iyo. Para tunay na makaramdam ng malasakit, kailangan mo munang magmuni-muni tungkol sa sarili at maunawaan na pare-pareho lang tayo. May kanya-kanyang lakas at kahinaan, takot at mga bagay na nagpapasaya sa atin. Magpahinga muna at unawain ang dahilan sa likod ng kilos ng isang tao. Maaring sila ay kumikilos dahil sa takot na hindi nila lubos na alam, hindi dahil sa iyo. Pinasigla rin ni Seneca ang pag-unawa ng sabihin, mas madalas nating pinagdaraanan ang paghihirap sa isip kaysa sa tunay na realidad. Paalala ito na minsan, ang munting empatiya at pag-unawa ay nakakatulong para mapagtagumpayan ng iba ang mga iniisip nilang problema. Tanungin mo ang sarili mo, nasubukan mo na bang makinig sa iba ng buong puso at may malasakit? Ano ang naging resulta?
Kapag tunay kang nagmamalasakit at nagbibigay galang, mapapansin mong lumalakas ang mga relasyon mo. Madalas naaakit ang mga tao sa mga taong nagpaparamdam sa kanila na sila'y naririnig at nauunawaan. Ang komunikasyon na may malasakit ay hindi lang nakakatulong sa paghikayat ng tamang mga kaibigan, kundi nagpapalalim at nagpapatibay ng mga relasyon. Nagbibigay ito ng kapaligiran kung saan ang pag-unawa, respeto, at tunay na pagmamahal ang prioridad. Kapag nag-uusap ka ng mula sa puso, kusa kang naakit ng iba dahil sa init at sinseridad mo. Iyan ang kapangyarihan ng malasakit sa komunikasyon, ayon sa pilosopiyang Stoiko. Ang kapangyarihang ito ang hahantong sa atin sa susunod na aral tungkol sa integridad ng bawat tao. 7, panatilihin ang personal na integridad. Sa pilosopiyang Stoiko, ang pagpapanatili ng integridad sa sarili ay hindi lamang pundasyon ng makabuluhang buhay, kundi susi rin upang tunay mong makuha at mapanatili ang taong gusto mo. Sabi ni Seneca, isa sa mga kilalang Stoic na pilosopo, kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. Paalala ito na ang integridad ay nangangahulugang laging ginagawa at sinasabi ang tama kahit ano paman ang kalagayan. Kapag pinananatili mo ang integridad mo, nagiging isang taong may paninindigan ka. Hindi basta-basta naaapektuhan ng pansamantalang tukso o panghihikayat mula sa labas. Isipin mo na gusto mong makuha ang atensyon ng isang tao na tunay mong ninanais. Ano kaya ang magpapadama sa kanila ng atraksyon sa iyo? Hindi ito ang mga magagarbong salita o palasak na kilos, kundi ang sinseridad at katatagan sa pamumuhay mo. Ang mga tao ay naaakit sa mga taong mapagkakatiwalaan nila, at ang tiwalang ito ay nabubuo lang kapag naninirahan ka ayon sa mga pinakamahalagang paniniwala mo. Ngunit ang integridad ay hindi lang tungkol sa pagtupad sa pangako. Ito rin ay ang hindi paggawa ng anumang laban sa konsensya mo kahit walang nakakakita. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga prinsipyo na hindi mo kailanman isasakripisyo? Anong mga pagpapahalaga ang mahalaga sa buhay mo? Handang ba kang panindigan ang mga ito kahit mahirap? May tapang ka ba na labanan ang mga tukso kahit gaano pa ito kaakit-akit? Kapag sinagot mo ang mga tanong na ito, makikita mong ang integridad ay hindi lang nagbibigay ng kapayapaan ng isip, kundi nagsisilbing malakas na pang-akit sa iba. Kapag tunay kang naninirahan ayon sa mga prinsipyo mo, nagpapalabas ka ng sinseridad at pagiging mapagkakatiwalaan na siyang nagdudulot ng kapanatagan at atraksyon sa iba. Tandaan, ang tunay na pang-akit ay hindi nanggagaling sa panlabas na anyo, kundi sa katotohanan at katapatan sa paraan ng pamumuhay. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating paglalakbay ngayon. Salamat sa iyong pagsama sa akin. Ang presensya mo ay naglabas ng enerhiya na tumutulong sa pag-aakit ng taong gusto mo. Paki-like at i-share ang video na ito para maipamahagi natin ang mga aral na ito sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan, upang sama-sama nating maitayo ang isang mundong puno ng kaligayahan at kapayapaan. Magpasalamat sa buhay. Kung sasabihin kong ang isang taong kaakit-akit ay nagpapasalamat kahit dumaranas ng pagsubok sa buhay, ano ang mararamdaman mo? Parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero ayon sa pilosopiyang Stoiko, dito talaga makikilala ang tunay na kaakit-akit na tao. Hindi natin gustong harapin ang mga problema at hadlang sa buhay. Ngunit kailangan nating maintindihan na ito ay mga bagay na wala tayong kontrol. Ang kontrol natin ay sa paraan ng pagtugon natin sa mga ito. Sa halip na magreklamo at magdala ng negatibong enerhiya sa paligid mo, bakit hindi mo subukang baguhin ang pananaw mo? Dumadating ang mga pagsubok kapag hindi ka pa sapat ang lakas o pag-iisip
para harapin ang isang problema. Kaya ito ay oportunidad para matuto at mapaunlad ang sarili. Tanungin mo ang sarili mo, kaakit-akit ba sa iyo ang mga taong laging nagrereklamo tungkol sa problema pero hindi naghahanap ng solusyon? Sigurado akong alam mo na ang sagot. Sabi ni Epicurus, ang matalino ay hindi nalulungkot sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na mayroon siya. Paalala ito na mahalaga ang pag-shift ng pananaw sa buhay. Kapag nakatuon ka sa mga positibo, magpapalabas ka ng positibong enerhiya. Hindi lang nito pinapalakas ang iyong damdamin, kundi nakaapekto rin ito sa mga tao sa paligid mo. Ang pag-practice ng pasasalamat ay hindi lang nagpapaganda ng tingin ng iba sa iyo, kundi tumutulong din ito para manatiling matatag ang iyong isip kahit ano pa ang sitwasyon. Kapag nagpapasalamat ka, hindi ka gaanong naapektuhan ng mga panlabas na bagay at mas napagtutuunan mo ng pansin ang iyong mga pinakamahalagang halaga. Dito nagmumula ang natural na atraksyon dahil kadalasan, naakit ang mga tao sa mga taong may kumpiyansa at panloob na katatagan. Simulan mo ngayon ang pag-practice ng pasasalamat. Bitawan ang negatibong enerhiya sa loob mo at tanggapin ang positibong enerhiya para maakit mo ang mga taong gusto mong mapasama sa buhay mo. Mag-comment ng nagpapasalamat kung handa ka na. 7. Magpakumbaba sa pakikitungo. Nakakatuwang ka ba sa mga taong laging nagmamayabang? Gusto mo bang makipagkaibigan sa isang tao na puro sariling kwento ng tagumpay ang inuulit? Sinasabi ng pilosopiyang Stoiko na mas mainam na mag-practice tayo ng pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay ang pagkakaroon ng tamang pagtingin sa sarili, hindi sobra o kulang. Ito ay isang balanseng pananaw at makatotohanang paraan ng pakikisalamuha sa mundo. Hindi lang ito isang magandang ugali, kundi isang makapangyarihang susi sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga relasyon. Sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, tanggapin ng walang kapalaluan, bitawan ng walang pagtatalo. Tinutulungan tayo ng pagpapakumbaba na maunawaan na bawat isa ay may sariling halaga at walang sinuman ang sentro ng lahat. Kapag nagpakumbaba ka, nagiging madali kang lapitan, gusto ng iba, at pinagkakatiwalaan. Napakahalaga nito lalo na kung gusto mong makuha ang atensyon ng isang tao dahil nagpapakita ang pagpapakumbaba ng pagiging totoo at maaasahan. Paano nga ba makakatulong ang pagpapakumbaba para makuha mo ang taong gusto mo? Una, pinapahusay ng pagpapakumbaba ang kakayahan mong makinig at umunawa sa iba. Sa halip na ipilit ang sariling panig, natututo kang makinig at igalang ang opinyon ng ibang tao. Dito nabubuo ang isang bukas at tapat na komunikasyon kung saan parehong nararamdaman ang paggalang at pag-intindi. Bukod pa rito, pinipigilan ng pagpapakumbaba ang mga hindi kailangang alitan sa relasyon. Ang kayabangan at pride ang kadalasang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan, pero kapag nagpakumbaba ka, madali mong matatanggap ang mga pagkakamali mo at ng iba nang hindi nagtatampo, at natututo kang magpatawad. Ito ang pundasyon ng matatag na relasyon, kung saan parehong ligtas at komportable ang magkabilang panig. Kapag nagpakumbaba ka, ipinapakita mo rin ang sinseridad at katapatan. Mararamdaman ito ng iba at maaakit sila dito. Ipinapakita ng pagpapakumbaba na hindi ka nagpapanggap o gumagawa ng pekeng imahe tungkol sa sarili mo. 8 unawain at isabuhay ang dichotomy of control, 2 uri ng kontrol. Isa sa mga dakilang Stoiko, si Epictetus, ang nagpaunlad ng konsepto ng dichotomy of control. Sabi niya, may mga bagay na kaya nating kontrolin at may mga bagay na hindi. Ang mga bagay na nasa kontrol natin ay ang ating mga kilos.
Ang mga bagay na hindi nasa kontrol natin ay hindi atin kontrolin. Mahalagang maunawaan na hindi natin kayang kontrolin ang iniisip, nararamdaman o ginagawa ng iba para maiwasan natin ang walang saysay na pagkabigo at pag-aalala. Lalo na ito'y kapaki-pakinabang kapag gusto mong mapasagot ang isang tao na espesyal sa'yo. Kapag naihiwalay mo ng malinaw kung ano ang kaya mong kontrolin at ano ang hindi, magkakaroon ka ng disiplina sa sarili at kapanatagan sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Kapag hindi ka ginagalaw ng mga panlabas na pangyayari, naglalabas ka ng kumpiyansa at katahimikan na nadarama ng iba. Ito'y hindi lang makakatulong para maakit mo ang taong gusto mo, kundi magpapatatag din ng matatag at pangmatagalang relasyon. Bukod pa rito, kapag nakatuon ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin, mas nagiging masigasig at maagap ka sa buhay. Sa halip na hayaang kontrolin ng mga pangyayari ang damdamin mo, matututo kang ayusin ang reaksyon mo ng matalino at may pangunawa. Hindi lang ito tumutulong para mapanatili ang emosyonal na katatagan, kundi nagpapakita rin ng maturity at pagiging maaasahan, mga katangiang hinahangaan ng marami. Halimbawa, kapag gusto mong mapasaya o mapansin ang isang tao, imbis na mag-alala sa iniisip niya o kung paano siya tutugon, ituon mo ang pansin sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Tanungin ang sarili, ano ang kaya kong gawin para umunlad at maging mas kaakit-akit? Maaring ito ay pagpapabuti ng kakayahan sa pakikipag-usap, pag-aalaga sa kalusugan, o pagiging positibo at optimistiko. Kapag nakatuon ka sa mga ito, natural kang maakit ng iba dahil sa kumpiyansa at pagiging tiwala sa sarili. Sa huli, tandaan na ang pag-unawa at pagsasabuhay ng dichotomy of control ay hindi ibig sabihin ng pagsuko sa mga nais mo, kundi ang matalinong paraan para makamit ang mga ito. Sabi ni Epictetus, gamitin ng husto ang nasa kapangyarihan mo at tanggapin ang iba ayon sa pagdaloy ng buhay. Ibig sabihin mamuhay ng maagap, tanggapin at pahalagahan ang bawat sandali at makikita mo na tunay mong makukuha at mapapanatili ang taong hinahangad mo. Siyam, pahalagahan ang pagkakaiba sa pananaw ng Stoicism. Naiintindihan natin na bawat tao ay may kanya-kanyang halaga at ang mga pagkakaibang ito ang nagbibigay kulay at yaman sa buhay. Ang paggalang sa pagkakaiba ay nagsisimula sa pagtanggap at pagpapahalaga sa mga naiibang opinyon, hilig o gawi ng iba. Dahil dito, nagiging mas kawili-wili ang bawat tao. Sabi ni Marcus Aurelius, matutong maging walang pakialam sa mga bagay na walang kabuluhan. Yakapin at pahalagahan ang pagkakaiba upang makaakit ng mga taong espesyal sa buhay mo. Kapag nirerespeto natin ang pagkakaiba ng iba, ipinapakita natin na tinatanggap natin sila ng buong puso at pinapahalagahan sa tunay nilang pagkatao. Nagdudulot ito ng kapanatagan at tiwala, mga susi sa matibay na relasyon. Naisip mo na ba kung ano ang mga pagkakaiba mo at ng taong gusto mo? Minsan ba ito ang naging hadlang o nagdagdag ng atraksyon? Nakakatuwang isipin na maaaring dito nagsisimula ang tunay na koneksyon ng dalawang tao. Bukod pa rito, ang mga pagkakaiba ay nagiging pagkakataon para tuklasin ang mga bagong aspeto ng buhay. Ang mga hamon at pagkakaiba sa relasyon ay nagtutulak sa parehong panig na lumago at magbago. Sa halip na pilitin ng iba na magbago ayon sa gusto mo, matutong tanggapin at pahalagahan sila. Kapag naunawaan mo ito, unti-unti mong matututunang maging mas mapagpasensya at maunawain mga katangiang mahalaga sa Stoic na pamumuhay. Makikita mong nagiging mas natural at matatag ang iyong mga relasyon. Magkakaroon ka rin ng kakaibang ganda sa pakikitungo. Naranasan mo na bang mas naging maayos ang iyong ugnayan sa iba dahil sa paggalang
sa kanilang pagkakaiba? Subukan mong isabuhay ang prinsipyong ito sa relasyon mo sa taong gusto mo. Pahalagahan ang mga pagkakaiba dahil ito ang bumubuo ng espesyal na samahan at tunay na makakapaglapit sa iyo sa taong iyong minimithi. Ika-10 pangdisisiyam. Hanapin ang karunungan. Sa paglalakbay mo tungo sa karunungan, hindi lang sarili mo ang tumataas. Nahihikayat mo rin ang mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga gusto mong makasama at makilala. Ayon sa pilosopiyang Stoiko, ang paghahangad ng karunungan ay hindi lang basta pag-iipon ng impormasyon, kundi patuloy na paglago ng puso at pagkatao. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Kapag mataas ang kalidad ng iniisip mo, hindi lang ikaw ang masaya, kundi naaakit mo rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Habang patuloy mong pinagyayaman ang iyong kaalaman, nagiging mas kahali-halina ka at handa nang magbahagi ng mga malalalim na kaisipan. Dito nagsisimula ang tunay na koneksyon sa ibang tao. Isipin mo ang iyong kaluluwa na parang isang hardin. Sa simula maaring ito ay tigang at kakaunti ang mga bulaklak, kaya tila malungkot ang tanawin. Pero habang nagtatanim ka ng magaganda at mabangong bulaklak, dumarami ang mga bubuyog at paru-paro na dumarayo rito. Ganito ka hinahatak ng taong gusto mo sa buhay mo, hindi sa paghahabol sa paru-paro, kundi sa pagiging isang hardin na puno ng kagandahan at bango. Ayon kay Epictetus, isa sa pinakatanyag na stoikong pilosopo, ang tunay na kalayaan ay para lamang sa mga edukado. Ang kalayaang ito, hindi lang ito tungkol sa material na bagay, kundi kalayaan ng puso at isipan. Kapag naging matalino ka, hindi ka na nahuhuli o nadadala ng masasamang damdamin o suliranin. Ang kalayaang ito ang nagbibigay ng malakas na atraksyon, kaya nakakaramdam ang iba ng kapanatagan at tiwala kapag kasama ka. Para makuha mo talaga ang taong gusto mo, kailangan mong maging isang tao na gusto nilang makasama. Isang taong may malalim na pag-unawa at may magandang puso. Ang karunungan ang magpapaunlad hindi lang ng utak mo, kundi pati ng emosyon at espiritu mo. Magiging tao kang marunong makinig, magbahagi, at lutasin ang mga problema ng may tamang pag-iisip. Dito hindi lang ikaw ang naaakit ng iba, kundi nagiging matatag din ang mga relasyon mo. Kapag sinimulan mong gamitin ang mga aral ng Stoicism sa araw-araw, mapapansin mong ang pag-ibig ay hindi na isang pinag-aalalang laban, kundi isang natural at makahulugang bahagi ng buhay. Matututo kang mahalin ang sarili mo, respetuhin ang iba, at bumuo ng mga relasyon na puno ng pag-unawa, tiyaga at katapatan. Tandaan, ang Stoicism ay hindi paraan para manipulahin o kontrolin ang iba. Ito ay landas tungo sa tunay na kalayaan at kasiyahan. Kapag naging pinakamagandang bersyon ka ng iyong sarili, kusang maakit sa iyo ang taong gusto mo dahil sa positibong enerhiya at tiwala na iyong pinapakita. Hindi na ito karera para makahanap ng pag-ibig, kundi isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at personal na paglago. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas sa mga lihim ng Stoic. Patuloy lang sa pagsusumikap at isabuhay ang mga prinsipyo sa araw-araw. Huwag kalimutang ibahagi sa amin ang iyong mga kwento at karanasan. Nais naming ikaw ay magtagumpay sa paghahanap at pagpapanatili ng tunay na pag-ibig. Lagi mong tandaan, ang kaligayahan at pag-ibig ay abot kamay mo kapag natutunan mong kontrolin ang iyong sarili.